Andiyan na ba si nandiyan na si Congressman Joel Chua, ha? Isa sa miyembro ng prosecution na panel sa impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Congressman Joel Chua, sir, magandang umaga po sa inyo, Kong. Magandang umaga, Lakay Deo, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Kayo po ba ang benamano, ha? Kayo ba magbabasa ng sa introductory statement ng prosecution, Congressman? Hindi po, Lakay, ang mamaya po mag-opening statement po ang aming lead prosecutor na si Congresswoman Jinky Luistro. Si Congresswoman Jinky Luistro, ayan. So, anong gagawin nyo, Congressman Joel Chua, sir, kung hindi po a-attend ang Vice President sa impeachment trial? Kung hindi po siya a-attend at attend po yung kanyang abogado, yun po ay option naman po nila. Diskarte po yan ng kanang depensa. At kami naman po, basta kami nakapokus lamang po kami sa aming trabaho. At mamaya inaasahan natin na bukod sa opening statement, magkakaroon po mamaya ng desisyon o tatalakayin mamaya yung mga nakaaing namin na mga motion sa impeachment court. Alin bang uunahin sa mga articles of impeachment dito sa hearing sa trial, Congressman Chua, sir? Mauuna po yung Article 4. Ito po yung patungkol po sa threat sa ating Pangulo, sa ating First Lady, at sa former Speaker of the House. Ayan. Yung controversial na kailan yung box na mga documents galing sa BIR? Inaasahan po natin na mamaya ay madesisyonan na rin po ito. Isa po ito sa mga nakabinbin na motion sa impeachment court. So pag-usapan mamaya kung ito'y bubuksan sa executive session o sa trial, open trial mismo? Tama po kayo dyan. Pagkabat may mga statement na po yung ating ilang senador, pero mas maganda po mamaya malaman natin kung ano po talaga yung kanilang mga desisyon, final decision. Mas makatulong ba sa prosecution kung a-attend ang Vice President, Congressman Chua, sir, dahil macro-cross-examine nyo ang Vice Presidente? Yun po ay sa depensa po yun, sa akin pong paniniwala. Mas makakatulong po yun sa depensa kung siya po ay a-attend at sagutin ang lahat ng mga paratang po laban sa kanya. Ayan. Sa panig ng prosecution, di ba mas Sa bentay? amin naman po ay kami po nakahanda po whether umattend po o hindi. Nakahanda na po lahat ang aming ebidensya at ang hinihingi lamang po namin sa impeachment court ay payagan po kami na mailatag po ito sa impeachment court. Congressman Chua, sir, ba't kailangan nyo para sa prosecution ng mga private lawyers? Hindi ba kakayanin ng mga prosecution na nasa Kongreso? Sa lahat po ng impeachment trial, nakita naman po natin may mga private lawyers po talaga ang panig po ng prosecution. Dahil aminin naman po natin, marami po sa amin ay matagal nang hindi nagpa-practice. At ang kalaban po namin, ang mga depensa po, talagang yan naman po ang kanilang bread and butter. Yan naman po talaga yung kanilang ginagawa araw-araw. Doon na po sa korte natutulog yung mga kalaban namin. Kaya mas maganda rin po na may mga private prosecutor na aalalay at tutulong po sa amin. Sabagay, totoo yan. Paano po ang presiding officer? Hindi po lawyer kung panindigan ni Senate President Win Gatchalian na siya nga ang uupo bilang presiding officer. Ang impeachment court naman po ay hindi naman po ito kagaya sa korte kung saan strict implementation po ng rules of court. Ang rules of court po ay suppletory lamang. Kaya po ako po naniniwala kahit naman hindi po ito abogado, basta't siya ay magro-rule base po sa kanyang konsyensya, maganda rin po ang mangyayari. Pero kung may mga sakasakali, may mga pagkakataon po talaga na kailangan desisyonan na mabigat at base sa teknikalidad. Pwede naman po niya ito ibato sa kanyang mga kasama at pagbotohan po nila bilang mga senator judges. Ayan, Congressman Joel Chua, sir. Ayan, maraming salamat at good luck po
ayan na dito sa gagawing impeachment trial na magsisimula mamaya. Thank you and good morning. Maraming salamat Lakay Deo at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po, sir. Congressman Joel Chua, isa sa mga miyembro ng prosecution panel sa impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte Carpio. Daming bayan.